Inilagay ni Huko ang kanyang mga kamay sa kanyang balakang, nakatingin sa lubhang naguguluhang mga bata at sumulyap din sa kalagayan ni Hamran. Ang young lady na ito mula sa CMCO ay malamang na hindi na makakatayo muli. At pagkatapos masaksihan ang lahat ng ito, gusto niyo pa rin ba akong hamanin? Tinitigan ni Sokhan si Hamuko, nagtataka, pero bakit nandito si Hamukol? Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang espada at nagtanong, hamanin. Anong ibig mong sabihin? Buong tapang na tinapik ni Hamukol ang kanyang dibdib at sinabi, syempre, isang duelo para manalo ng kahoy na tablet. Sana mapalugdan niyo ako. Bahagyang ngumiti si Hamukol at nagdagdag ng kondisyon para sa mga bata. At kapag napalugdan niyo ako, magiging inyo ang kahoy na tablet na ito. Nagulat si Hamyangwo at nauutol na nagsabi, kaya, kahit ilan ang gusto ko, makukuha ko, tama. Unti-unting nawala ang ngiti ni Hajo nang marinig niyang sinabi ni Hamukol iyon. Binunot ni Hajo ang kanyang espada at sumigaw, nagpapakilala, ako si Hajo, gustong hamanin ang Demon Subjugation Master muna. Tumalon ng mataas si Hajo, itinaas ang kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo at sumugod kay Hamuko, panuulin niyo ito. Ang teknik na nagbigay sa akin ng titulong unang henyo. Bigyan niyo ako ng 10 kahoy na tablet. Hindi, kailangan kong makakuha ng mas marami kaysa kay Sokhan. Habang papalapit ng papalapit ang espada, hindi natinag o umiwas si Hamukol. Simpleng ginamit ni Hamuko ang dalawang daliri para mahigpit na hawakan ang dulo ng espada ni Hajo sa isang hindi inaasahang simpleng paraan. Hinaranggan ni Hamuko ang espada na ipinagmamalaki ni Hajo bilang isang henyo gamit ang kanyang mga kamay. Kalmadong ngumiti si Hamuko at pinayuhan si Hajo, ang inggit ay bumulag sa iyo at pinakalimutan ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan natin. Ibaba mo ang iyong ego at dahan-dahang obserbahan ang lahat, saka ka palang makakapagsimula. Samantala, nagngangalit ang mga ngipin ni Hajo, lubhang naguguluhan, hindi gumagalaw ang kanyang espada. Sa isang pitik ng kanyang kamay, pinalipad ni Hamukol si Hajo ng malayo sa isang malakas na kalabog. Bumagsak si Hajaiho, gamulong ang kanyang mga mata at nawalan ng malay. Nag-aalalang tumawag si Hamyangwo, Kuya Joe. Sumulyap din si Sokhan sa kanya at pagkatapos ay lumingon para umalis, sinasabing, kung tatayo ka lang dyan ng hindi umaatake, mabubugbog ka ng ganyan. Marami na tayong kahoy na tablet, kaya umakyat na lang tayo sa bundok muna. Nang akala nilang aalis na sila ng payapa, isang kidlat ang lumapit, humaharang sa kanila. Si Hamukol, na napapaligiran ng kidlat, ay lumapag sa harap nila, humaharang sa kanilang daan. Parehong natigilan at naguluhan si Sokhan at Hamyangwo dahil nahuli sila sa gitna ng labanan ng walang dahilan. Nagtipon si Hamukol ng kidlat sa paligid ng kanyang kamay, puti ang kanyang mga mata, gustong atakihin si Sokhan, napipilitin ka ring sumali. Mabilis na lumapit ang kamay ni Hamukol at hinawakan ang dibdib ni Sokhan. Dahil sa sorpresang atake, walang oras para mag-react si Sokhan at pinalipad ng malayo. Gamulong ang mga mata ni Sokhan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit at umungol. Walang sino man ang nag-asahang susugod si Hamukol ng palihim. Pinalipad din si Hacham ng malayo. Nagpanik si Hamyangwo at sumigaw, Kuya Sokhan. Pagkatapos ay hindi napigilan ni Hangwo ang kanyang mga emosyon at nagalit kay Hamukol. Anong ginagawa mo? Hindi niya sinabing gustong niyang hamanin ang Demon Subjugation Master. Pinunit ni Hamukol ang kwintas na kahoy na tablet sa kanyang leeg, tumatawa, haha, ginawa ko lang iyon. Mas nagulat at naguluhan si Hama, nagtatanong, anong ibig mong sabihin? Muling sumeryoso si Hamukol at nagtaka, si Sokhan, sa maikling panahon, naging napakahusay ka na. Parang trick lang ito, pero sa tingin ko hindi. Gusto lang makita ng kuya ko ang tunay na lakas ng kanyang anak gamit ang kanyang sariling mga mata. Sa panig ni Sokhan, masakit niyang hinawakan ang kanyang dibdib, at bilang patunay, pumutok ang bangin sa likuran niya at lumitaw ang isang malaking butas. Hindi napigilan ni Sokhan na maghinanakit nang marinig ang mga salita ni Hamukol, kaya ito ay para subukan ang aking mga kakayahan. Muling lumitaw ang imahe ng ama ni Sokhan,
palihim na nagmamasid sa lahat ng nangyayari. Bago pa matapos mag-isip si Sokhan, nagulat siya sa isang sigaw at papalapit na naman ang kidlat. Kaya Sokhan, lumapit si Hamuko na may hawak na espadang nababalutan ng kidlat kay Sokhan at Nanuya, kung hindi mo maipapakita ang lahat ng kaya mo, mananatili kang duwag na gumagamit ng mga trick para manlinlang ng iba. Walang awas si Hamuko, parang mabangis na Diyos, puwersahang inihampas ang kanyang espada pababa, magsimula na tayo, apo ko. Kinagat ni Sokhan ang kanyang mga ngipin, natatakot na pinapanood ang espada na paparating sa kanyang mukha. Nagdulot ng malaking shock ang espada ni Wo at kumalat ang alikabok at usok sa hangin. Umiwas si Sokhan, ngunit lubhang naguluhan, sinisisi ang kanyang sarili sa kanyang isipan, ang amang ito ay talagang sobra. Kung gusto niyang ipakita ko sa kanya, dapat sinabi niya ng direkta. Kailangan ko munang basagin ang sitwasyon. Parang hinulaan ni Hama iyon, inihampas ang kanyang matalas na espada para harangan ang pag-atras ni Sokhan at nagtanong, nasisiyahan ka ba? Sa tingin mo ba matalinong desisyon ang umiwas sa pakikipaglaban sa akin? Naramdaman din ni Hamakol ang hampas ng espada at nagulat din, nag-iisip, ang martial art na iyon noon, masyadong mabilis. Mabilis din ang reaksyon ni Sokhan, hinugot ang kanyang espada para harangan ang espada ni Hulek. Mas lalong nasabik si Hamakol, naharangan mo iyon. Hindi nagsalita si Sokhan, ngunit sa kanyang isipan ay kinakalkala niya ang 7,749 na paraan, hindi ko pwedeng panatilihin ang layo na ito magpakailanman. Kailangan kong maghanap ng butas para manalo sa malapitan. Lumitaw ang sistema para tumulong, at kaya't tumaas ang antas ng isang bagong skill, may nakitang bagong martial art, itinatala ito ng sistema. Nang makita si Sokhan na nag-aalangan sandali, galit siyang hinampas ni Huko, "Hoy, anong nangyayari sa iyo? Nasaan ang lakas mo para talunin ang 4 na protector na iyon?" Biglang lumitaw ang ibang aura ng espada, humaharang sa espada ni Hamakol. Agad na natigilan si Hamakol, hindi inaasahan ang kontra-atake mula kay Sokhan. Sumagot si Sokhan nang hindi nagpipigil, "Sige, ipapakita ko sa iyo." Nagbabala rin si Sokhan kay Hama ng maaga, ito rin ang unang pagkakataon na gagamitin ko ang move na ito laban sa tao, kaya hindi ko alam kung anong mangyayari. Pagkatapos niyang magsalita, pinalabas ni Sokhan ang kanyang move, Limitless Crushing Heaven, isang napakalaking illusionary sword na ang matalas na dulo ay nakatutok kay Hu. Kahit naharangan ito ni Hamakol gamit ang kanyang espada, naitulak din siya ng ilang hakbang paatras. Lubhang nagpanik si Hamakol, hindi ko pa nakikita ang move na ito. Gumamit ba siya ng airflow? Napakagandang teknik. Muling inihampas ni Hamakol ang kanyang espada, sinira ang move ni Sokhan, na mas lalong nagpasabik kay Hamakol, sinasabing ng baliw, pero walang silbi ang mga iyon laban sa isang taong may malalim na internal energy. Ngunit nanlaki ang mga mata ni Hamakol, na pagtanto, teka, kakaiba iyan. Nagtitipon ang chi sa dulo ng espada. Itinutok ni Sokhan ang kanyang espada, tinitipon ang lahat ng agos ng chi sa isang bilog na bola sa paligid ng dulo ng espada. Ikatlong move, Limitless Light Heaven. Sigaw ni Sokhan sa pangalan ng move at inilunsad ang malakas na agos ng chi. Isang mahabang hampas ang ginawa ni Hamuko, tumagos sa kagubatan, ginugulo ang lahat at nagpapadala ng dumi at bato sa mataas na hangin. Ang usok at alikabok ay lumiit din, nagpapakita ng isang malalim na bangin na hinampas sa harap ni Sokhan. Bumagsak si Sokhan sa lupa, hinihingal, nag-iisip, nagpalitan lang kami ng ilang hampas ng espada at nawala na ako ng sobrang lakas. Sa wakas, kailangan kong ilabas ang move na iyon. Talagang karapat-dapat siyang tawaging Demon Subjugation Master. Pagod na sinabi ni Sokhan, natutunan ko ito dahil sa isang maswerteng pagkakataon. Lumabas si Hamuko mula sa mausok na ulap at nagtanong, "Hoy, talagang balak mong patayin ang Tito Amana?" Ito, napagtanto ni Sokhan at sinabi sa kanyang sarili, gaya ng inaasahan, hindi siya matatalo sa mga mababaw na move na iyon. Hinihingal pa ring nagtanong si Sokhan, hindi ko ba napatunayan na inosente ako? Ngumisi si Hamakol at sinabi,
Tungkol doon, wala na akong pakialam doon. Sa sandaling ito, patuloy na pinapakalat ni Hamoko ang chi, tinatakpan ang kanyang sarili ng kidlat, galit na nakatingin kay Sokhan na natigilan. Ngunit nagbago ang emosyon ni Haho ng 180 degrees, kumikinang ang kanyang mga mata at sumugod para magtanong ng masaya, ano ang move na iyon? Paano mo iyon ginawa? Subukan mo ulit, gusto kong makita. Tumawa siya at sinabing, wala rin akong pakialam doon. Pagkatapos niyang magsalita, pinalabas niya ang kanyang internal energy, na nagpagulat kay Sokhan. Masigasig na nagtanong si Mule, ano ang move na iyon? Paano mo iyon ginawa? Subukan mo ulit, gusto kong makita. Naapektuhan si Sokhan ng internal energy ni Mok at nanigas ang kanyang katawan. Naisip niya, napakakatakot na internal energy. Ang pressure ay napakalaki kaya hindi ako makagalaw. Nakita ni Sokhan si Mok na papalapit ng papalapit sa kanya at pinilit niya ang lahat ng kanyang lakas para sabihin ng malakas. Umabot na sa limitasyon ang katawan ko, kaya pagkatapos ng seremonya ng pagpasok na ito, ipapakita ko sa iyo. Tumanggi pa rin si Sokhan at sinabi niya, hindi pwede, dahil nasusunog na ako sa excitement na ito. Kung pipilitin kitang mawalan ng buhay ngayon, mapipilitan kang gamitin ang move, tama. Pagkatapos ay tumalon siya sa harap ni Sokhan. Nagpanik si Sokhan sa kanyang isipan, hindi na nakikita ng mga mata ko, paano ako makakasabay sa bilis na ito. Itinaas ni Moko ang kanyang espada at sinabi, kung hindi mo gagamitin ulit ang move na iyon, mawawala ang buhay mo, apo. Lubhang mapanganib ang sitwasyon, nakatitig lang si Sokhan dahil hindi siya makapag-react sa oras. Biglang may lumipad na espada mula sa kung saan. Lumipad ang espada sa pagitan ni Mok at Sokhan, pagkatapos ay dumiretso sa lupa, matagumpay na nakakuha ng atensyon ng dalawa at nailigtas ang buhay ni Sokhan. Tumitig si M at Bam Ulong, Nagtanong din si Sokhan, espada. Ginamit ng isa pang tao ang internal energy para paliparin ang espada. Sinabi niya, tumigil ka, M. Isang lalaking mukhang malakas ang lumapag, nakangiti, at nagtanong, talaga bang balak mong kunin ang buhay ng iyong apo? Nagpanik si Moko at lumayo kay Sokhan, nauuto, Senior. Palihim siyang sinuri ni Sokhan, sino ang taong ito na kailangang tawaging Senior ni Hamoko? Bumantong hininga ang tao at sinabi, kapag sumisibol ang iyong pag-uusisa, hindi mo alam kung ano ang mangyayari, pareho ka pa rin ng dati. Pagkatapos ay tumingin siya sa gilid at sinabi, mukhang masyadong tense, kaya pinigilan ko sila. Sa tingin ko hindi nandadaya ang batang ito, tama. Sa isang swoosh, may lumitaw sa gilid na tinitingnan niya, pinuno ng pamilya ha. Sumagot si Hamarang, oo, tama ang senior. Sinabi ni Hamarang kay Mok na pumunta sa ibang lugar, mag-ingat ka, Mok. Sumagot din si Mok ng mahina, oo, kuya. Nagtanong ang senior ng may interes, ilang taong gulang ang batang ito, pinuno ng pamilya ha. Sumagot si Hamayang, 12 taong gulang, sir. Tiningnan ng tao si Sokhan, sinusuri siya, noong 12 taong gulang ang ate ko, hindi pa niya nararating ang antas na ito. Ano ang batang ito? Tumangala siya sa tirahan na ginawa niya, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Naisip niya, itinago niya ang kanyang mga kakayahan at ginawang higanteng bitag ang tirahan, heck. Bata pa lang siya, nagawa na niya ito. Tumingin ulit siya kay Sokhan, nag-iisip, kailangan kong tumingin ng mabuti, dahil baka nasasaksihan natin ang kapanganakan ng isang powerhouse. Magiging powerhouse ba talaga siya?